Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lorma Novales Sarmiento. Sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, The Holy Spirit is the Lord of Hosts. Sa mundo ng politika sa ating bansa, na puno na ng karahasan, pang-aapi, na ginagawa ni Bongbong Marcos, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang katotohanan na tayong mga tao hindi nabubuhay mag-isa. Ang ating katawan, ipinahayag ni Jesus ay sagradong templo ng Diyos ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na nananahan sa ating katawan na nag-iisang Diyos, Ama, na parating kasama ni Jesus, ang siyang nananahan din sa ating katawan, ang gumigising sa atin araw-araw. Sinabi ni Jesus, suriin niyo ang bawat espiritu kung ito'y nasa panig ng Diyos. Madali mong makita kung sino yung mga espiritu na masasama at kung sino yung espiritu na mabubuti. Dahil makikilala mo yan sa puso nila kung anong ginagawa nila. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit ay pinapakot, pinapatay ng mga pari sa krus. Dahil hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapagsilita ng Holy Spirit at hulihin ang bawat kaluluwa ng tao na ang kilalanin na Diyos na nag-iisang Diyos ay ang Holy Spirit na nahan sa ating katawan. Ang mga pari na galit kay Tatay Digong ay siyang mga naging kaisa ni Bongbong Marcos na Judas, traidor, sinungaling, mga magnanakaw na pera ang kanilang sinasamba at mga ribulto santo-santo na Diyos-Diyosan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At ang laban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. At nasasaad yan sa Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Sa Ephesians chapter 5 verse 11 nasasaad, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Well, ang katotohanan ng ating bansa, yung siyang lupang hinirang ng Diyos, ng Holy Spirit. At ang reliyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyo na nagpupuri sa demonyong Judas at traidor na si Satanas. Na hinihikayat ang mga tao na doon sumamba sa mga ribulto, santo-santo at Diyos-Diyosan at ang iduluhin na kanilang father ay ang mga pare. Sinabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na ama, sapagkat iisa lang ang ama at yaon ay ang amang nasa langit. Ang katotohanan ng amang nasa langit, na siyang lumalang ng langit at lupa, ay ang Holy Spirit na nasa katawan nating mga tao, na siyang iisang Diyos na nanahan din sa katawan ni Jesus. Ang Holy Spirit ang siyang tumulong kay Jesus para mabuhay na mag-uli ng ikatlong araw ay siyang Diyos na nanahan sa katawan ko, na siyang ipinakikilala ko na siyang dapat lang kilalanin na Father na amang espiritual para maging kapatid tayo ni Jesus sa iisang espiritu na ipinanganak sa espiritu ng Holy Spirit. Ang mga pari, mga bulaang propeta na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit ay galit na galit kay Tatay Digong. Ang mga pari ang naging kaisa ni Bongbong Marcos na nagplano para ipakidnap si Tatay Digong at dalhin sa The Hague. Sinasabi ng iba ng mga bangag na si Tatay Digong daw ay kinarma na at dinala nga daw sa The Hague. Well, ang katotohanan, ang totoong karma ay kapag pinatay ka na ng Holy Spirit at yung kaluluwa mo ay tinapon ng Holy Spirit sa impyerno. Yun yung totoong karma. Na hindi ka na makakalabas sa lugar na yun. Forever ka nang malalockdown sa impyerno. Lahat ng kasamaan na ginawa mo, doon mo pagbabayaran. Dahil ang Holy Spirit na nananahan sa katawan ko, na siyang nananahan din sa katawan ni Tatay Digong, ni Jesus, ni na Senator Marcoleta, ni na Senator Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, kina Sara Duterte, ay ang totoong nag-iisang Diyos. Nagbubuklod sa taong bayan ngayon. Para magkaisa, para gibain na ang korap na gobyerno ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay tao rin lang. Hanip lang siya kung ikukumpara sa Diyos, na kumakagat sa Diyos. Ang buhay ni Bongbong Marcos ang may hawak kay ang Holy Spirit, hindi ang sarili niya. Kaya sinasabi ko sa pamagat, sa title ng vlog ko na to,
Bongbong Marcos, the Holy Spirit is the Lord of hosts, not yourself. Dalang katotohanan, si Bongbong Marcos, pinahiram lang niya ng buhay ng Holy Spirit at hindi siya Diyos na nakahihigit sa Holy Spirit. Honestly, bilang na ang araw ni Bongbong Marcos. Dito sa Facebook, diyan ako lagi nakikipag-spiritual battle. Pero itong bangag din na si Mark Zuckerberg, kaya hindi ako makapag-post ngayong araw sa Facebook, nilagay niya temporary block daw ako. Dahil hindi ko raw sinunod ang rules ni Facebook. Pero itong sasabihin ko sa iyo, Mark Zuckerberg, you cannot defeat the power of the Holy Spirit within me. Putang ina mo, mamamatay ka rin. Babawiin ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan mo. Kasama ni Bongbong, magigibayang iyong Facebook ay pinagmamayabang. Winawarningan ko na kayong mga bangag. Sinasabi ko na sa inyo, ang may hawak ng buhay nating mga tao yung Holy Spirit. Hindi si Bongbong Marcos na bangag. At hindi rin ikaw, Mark Zuckerberg. Hudas ka. Kinaraidor mo si Eduardo Sabirin. Kinaraidor mo din ang Holy Spirit na hudas ka. Hindi ka Diyos, Mark Zuckerberg. Noon pa man, nire-restrict mo na ang aking Facebook account. Dahil sa pagtatanggol ko kay Tatay Digong. Kinuha ka ng Rappler na maging fact checker. Lumalaban pa rin ako. Pero anong ginagawa mo? Binablock mo lahat ng gustong ibahagi ko. Gustong ipahiwatig ng Holy Spirit. Pero Mark Zuckerberg, sinasabi ko sa'yo, mamamatay ka, hindi ka magwawagi. Hindi nagwawagi ang kasamaan sa Holy Spirit. No evil people can defeat the Holy Spirit who is the Almighty Father and Almighty God. Bilang ng mga araw mo rin, Mark Zuckerberg, yung kahudasan mo na ginagawa sa taong bayan sa aming bansa, mas pinoprotektahan mo ang mga bangag, mga hudas. Mas kumampi ka, nagkampi-kampi kayong mga demonyo bilang ng mga araw nyo. Ang Holy Spirit ang nag-iisang Diyos na dapat lang sambahin at paglingkuran at kilalanin na Father namang spiritual para malupig ang kasalanan. Narito na tayo sa huling panahon. This 2026 is not a normal year. This 2026 is a spiritual battle na ang nanggaganap. Ang Holy Spirit na nasa katawan ko na parating kong kasama yung Ama ni Jesus na pinakikilala ko. Na una niyong kinakalaban, Bongbong Marcos. Nina Boying Rimulya. Hindi kayo magwawagi, Bongbong Marcos, dahil ang Holy Spirit ang may pag-aay ng buhay niyong mga bangag. Mangangamatay kayong mga demonyo. Lulupigin kayo, kayo yung huhulihin. Bibigkisin at susunugin dahil kayong masasamang damo na mga anak ng Judas at traidor at demonyong si Satanas na mga salot na dapat nang mabura sa mundo. Mangangamatay kayo, Bongbong Marcos. Kasama yung mga kasamahan mo, yung mga paring kupal na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit. Yung relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol magigibayan. Ang Holy Spirit lang ang dapat sambahin, ibigin ang higit sa lahat at paglingkuran. Dahil siya lang ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. At hindi kayo, Bongbong Marcos. Katapusan nyo ng mga hayop kayo.